Magandang araw mga bata! Halina't sabay-sabay tayong mag-aral at matuto sa Musika 5, Quarter 2. Ngayon ay pag-aralan natin ang aralin sa Week 1, ang melodiya. Matututunan natin ang kahulugan ng F-clef. Malalaman ang ngalan ng mga nota sa limguhit o stop sa F-clef. Gayon din ang pagsunod sa caudally hand signs or hand signals. Pag-awit, kasabay ang caudally hand signs. Handa na ba kayo? Ano ang melodiya? Ang melodiya ay isang elemento ng musika. Ang isa sa pangunahing simbolo na mahalaga nating matututunan ay ang staff. Ito ang larawan ng staff. Staff o tinatawag na limguhit. Ito ay binubuo ng 5 guhit na pahalang. Sa pagitan ng mga guhit ay may puwang o space o tinatawag nating espasyo. Tandaan, ang staff ay may 5 guhit at 4 na espasyo or space. Ang isang mahabang staff ay maaaring hatiin sa maliliit na bahagi na tinatawag na measures. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bar line. Ito ang halimbawa ng staff o limguhit. Alin ang tinatawag natin ditong measures? Okay, pansinin po ninyo, meron itong guhit na patayo. So, itong 3 guhit na patayo, ito ang tinatawag nating bar line. So, pag nilagyan ng guhit na patayo sa gitna ng ating staff o limguhit, ay makabubuo tayo ng measures. So, ito ang tinatawag nating measure. So, dito sa staff o limguhit ay mayroong ilang measure. Measure or ilang sukat. Okay, so merong 4 na sukat. Dahil ginamitan ng 3 bar line, kaya ang ating staff o limguhit ay nagkaroon ng 4 na measures or 4 na sukat. Ito yung 1, 2, 3, 4. Ang bawat linya at puwang sa staff ay may kani-kaniyang pitch name at tono, ayon sa isa pang mahalagang simbolo ng musika na tinatawag na clef. Ang clef ay isang simbolo sa musika na matatagpuan o makikita sa pinakakaliwang bahagi ng staff. Ito ay tumutukoy sa eksaktong lokasyon ng bawat tono o pitch sa staff. Ito ang halimbawa ng staff. Ang staff ay may 5 guhit at 4 na puwang. Sabay-sabay nating bilangin ang mga guhit. Simulan natin ang pagbilang sa ibaba. 1, 2, 3, 4, 5. 5 guhit sa staff. Ngayon naman ay ang 4 na puwang. Simulan natin ang pagbilang sa ibaba. 1, 2, 3, 4. Pagmasdan ang isang uri ng clef na nasa pinakakaliwang bahagi ng staff. Ito ang tinatawag na F-clef. Ito ay iginuhit
simula sa pang-apat na guhit pababa sa ikalawang guhit. Bilangin nating muli ang mga guhit na nasa staff. 1, 2, 3, 4, 5. 5 guhit sa staff. Ang F-clef. Ang F-clef ay isang notasyon. Kilala rin ito sa tawag na bass clef. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga range ng boses ng mga lalaki tulad ng bass at tenor. Tinawag itong F-clef dahil ang pagguhit o pagsulat nito sa limguhit ay nagsimula sa notang F o sa fourth line. Ang F-clef ay tumutukoy sa eksaktong lokasyon ng bawat tono o pitch sa staff. Ang pitch name ay mga titik o letter na hinango sa ating alpabeto. Ano-ano ito? A, B, C, D, E, F, G. 7 titik na hinango sa ating alpabeto. Iyon ang tinatawag na pitch name. Dito sa ating limguhit ay mayroong 8 nota na kung saan nagsimula sa pangalawang puwang. Ang nasa pangalawang puwang ay ang pitch name na C. Kung ang C ay nasa pangalawang puwang, ibig sabihin ang D ay nasa guhit, pangatlong guhit. Sunod, ang E ay nasa puwang. F nasa pang-apat na guhit. So kaya ang F-clef ay iginuhit simula sa fourth line o pang-apat na guhit o sa pitch name na F. G ay nasa pang-apat na puwang. Ang A ay nasa pang-limang guhit. Ang B ay nasa puwang sa itaas at inulit ang C sa ledger line. Ito naman ang mga sofa silaba na katumbas ng mga pitch name. So, ang C, iyon ang Do. Kaya itong F-clef, ito ang nagiging eksaktong lokasyon, tumutukoy sa eksaktong lokasyon kung nasaan ang C o Do. Ang C o Do ng F-clef ay nasa pangalawang puwang o second space sa limguhit o staff. Ang F-clef ay nagbibigay pananda sa range ng mga nota na gagamitin. Kung ang C ay Do, ang D ay tama. Ito ang Re. Ang E naman ang Mi. So, Do, Re, Mi. Ang F, ito naman ang Fa.
Isulat natin ang fa sa tapat ng F. Do, re, mi, fa, so, ang G, ang A ay la. Isulat natin ang la sa tapat ng A. Ulitin ko. So, ito ay do, re, mi, fa, so, la, ti. Ano naman ang si na nasa itaas? Okay, tama. Ito ay do. Bakit dalawa ang do? Yung si na nasa pangalawang puwang, ito ang tinatawag na lower do, at yung nasa itaas, ito ang tinatawag na higher do. Pagmasdan ng iskalang ginamitan ng F-clef. Makikitang muli sa larawan kung paano iginuhit ang F-clef. Sa pang-apat na guhit, ang C ay nasa tapat ng pangalawang puwang. So, kung mapapansin nyo, yung pitong pitch name o letter ay nasa puwang, guhit, puwang, guhit, puwang, guhit, puwang, guhit. Dito sa larawan sa ibaba, makikita natin na ang C, iyon ang do. Ang D, re, I, mi, ang F, ito ang fa, G, ito ang so, ang A, la, ang B, ti, ang C ay do. Dito naman, lagyan ng sofa-silaba ang mga nota sa iskalang ginamitan ng F-clef. Gawin ito sa sagutang papel. Gawing gabay ang talahanayan sa ibaba na makikita sa pahina 7. Okay. So, handa na ba kayong sagutin natin? Lagyan natin. So, ano nga uli ang C? Anong sopa-silaba ang C? Okay, tama. Ito ang do. Ang D. Okay, tama. Ito naman ang re. Oops. Yan. Ang I, ito naman ang isulat natin ang mi. Ano naman ang F? Okay. Ito naman ang fa. Isulat ang fa sa katapat ng F. Ang G. Ito ang so. Ang A, ito naman ang la. At ang B, ito naman ang T. Okay? At ang C ay ito uli ang do. Okay. Ang magiging pananda nyo riyan ay yung C. Kapag ang C ay nasa pangalawang puwang, ibig sabihin yun ang do. Diyan ang C kung F-clef ang nasa kaliwang bahagi ng staff. Okay. So, hindi nababago ang posisyon o ng lokasyon ng C o ng do kung
F-clef ang nasa kaliwang bahagi ng staff. Okay? Gawain sa pagkatuto bilang 2. Magsanay gumuhit ng F-clef sa limguhit sa isang papel. Okay. So, gawin ninyo ito sa inyong papel. Okay, gayahin lamang ang gagawin ko sa pagguhit ng F-clef. Ano nga uli ang sabi? Paano iguhit ang F-clef? Saan tayo magsisimula? Okay, tama. Sa pang-4 na guhit. Bilangin muna natin muli bago tayo magsimula. 1, 2, 3, 4, 5. So, dito tayo sa pang-4 magsisimula ng pagguhit ng F-clef. Yan. Saan ako maghihinto? Sa pangalawang guhit. Lagyan natin ng 2 tuldok. Okay. So, ganyan ang pagguhit ng F-clef. Simula sa pang-4 hanggang dito sa pangalawang guhit. Pag-aralan natin ang mga nota na nasa linya at mga nota na nasa espasyo or space. So, dito sa mga nota na nasa linya, makikita natin sa unang guhit ang G, pangalawang guhit, B, pangatlong guhit, D, pang-4 na guhit, F, pang-5 guhit ay A. So, ito ang mga nota na makikita natin sa mga linya. 5 nota sa linya. Dito naman sa nota na nasa puwang ay mayroong 4. Dahil 4 ang puwang, 4 din yung nota. Ang unang puwang ay A. Pangalawang puwang ay C. Pangatlong puwang ay E. At pang-4 na puwang ay G. Diba sabi kanina, ang C ay nasa pangalawang puwang kapag F-clef ang nasa kaliwa? Okay, tama. Kung kaya, nasa unang puwang ang A. Dahil kung magbabasa tayo ng alpabeto ng pabalik, ang nasa hulihan ng C ay B, hindi ba? Ay ang B ay nasa guhit. Kung kaya't ang A ay nasa puwang. So, ang C ay nasa pangalawang puwang, kaya ang B ay nasa guhit. Ito. Then, ang A ay nasa puwang. Bakit po G ang nasa unang guhit? Dahil hanggang G lamang ang pitch name or letter na kinuha doon sa ating alpabeto. Okay, malinaw? Balik tayo dito sa pangatlong puwang. Ang nasa pangatlong puwang ay E. So, kung C ang nasa pangalawang puwang, nasaan ang D? Kaya ang D ay nasa guhit. Kaya ang C nasa puwang, ang D ay nasa guhit. Ang E ay nasa puwang. Kaya po, pag nagbasa kayo ng pitch name or letter name, tandaan lang kung nasaan ang C, nasa pangalawang puwang,
pag binasa, puwang, guhit, ganun ang pagpasa ng letter or pitch name. Okay, ang G ay so, ang B ay T, ang D ay re, F fa, A ay la. So, kung la ito na nasa taas, ibig sabihin, la din itong nasa ibaba. Then, ang C ay, anong sabi kanina? Do. Kung ang C ay do, ano kaya ang E? Okay, mi. Dahil ang re ay D. Okay? Ang G ay so. So, dito, do, mi, so. Kasi C, E, G. Ulit. La, do, mi, so. Ang nasa gitna nila, ang B, re, mi, ito ang E, at ang so ay G. Isulat sa ibaba ang pitch name ng bawat whole note. Kung natandaan, kung ano ang mga nota o pitch name ng bawat whole note. Okay. Ang unang nota ay nasa pangalawang puwang. Anong pitch name kaya ito? Okay, tama. Ito ay C. Ang pangalawa ay nasa pang-ilang guhit. 1, 2, 3, 4, 5. Ano ang nasa pang-limang guhit? Kung ang nasa pangalawang puwang ay C, ano kaya yon? E di, puwang, guhit, puwang, guhit, puwang, guhit. So, C, ito ay D, E, F, G ang space. Kung G ang space or puwang, anong nasa guhit? Balik kayo sa A. Okay. Tingnan niyo po. So, para lang kayo nagbabasa ng alphabet sa paglalagay ng pitch name. Ulitin po, kung ang C ay nasa puwang, ay di ang kasunod ay guhit, D, puwang, guhit, puwang, guhit. So, C, D, E, F, G. G ang puwang, o edi ang guhit ay A. Hindi naman pwedeng maging H iyan. So, ang pitch name ay simula sa A hanggang G. Next, pangatlong nota. Anong pitch name ang nasa pangatlo? Okay, tama. Ito ay G. Kung ito ay G, ano ang pang-apat na nota? Okay, E. Balikan natin. Ang nasa pangalawang puwang ay C. Ay di ang guhit ay D. Ito ay E. Next, dito sa tatlong nota. So, guhit, puwang, guhit, puwang, guhit. Nasa pangatlong puwang. Kung ang C ay nasa pangalawang puwang, ano ang nasa pangatlong puwang? So, ang puwang ay C, D, E. Okay, tama. Ano namang nota ang nasa pang-apat na puwang? Okay, G. Dahil sila ay magkatapat, parehong pitch name. Okay, so ang ating staff ay mayroong
dalawang measures, or dalawang sukat. Nakabuo ba tayo ng salita? Okay, tama. Dito sa unang sukat or unang measure, nakabuo tayo ng salitang cage. Sa pangalawa naman, nakabuo tayo ng salitang egg. So, ang bawat guhit at puwang sa stop ay may akmang pangalan na hango sa unang 7 titik ng ating alpabeto. Ito ay ang A, B, C, D, E, F, G. Ang mga titik na ito ay tinutukoy na pitch names. Nakabatay sa uri ng clef, ang tiyak na pitch names ng bawat guhit at puwang na matatagpuan sa unahan ng staff. Dapat nating tandaan, simula sa ibaba ang pagbilang ng linya o guhit, gayon din ang pagbilang ng mga puwang. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Sa isang buong papel, gumuhit ng staff. Iguhit ang F-clef. Gamit ang whole note, ilagay sa limguhit o stop ang iskalang ginamitan ng F-clef. Isulat ang ngalang tono or pitch names at sofa syllable ng mga nota sa limguhit. Ito yung do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Yun ang tinatawag na sofa syllaba. Okay? Pagkaguhit nyo, ito dapat ang aking makikita. Meron staff at F-clef. Ito ang mga ngalan ng tono or pitch name. C, D, E, F, G, A, B, then C. Kaya yung C nasa puwang, D guhit, E puwang, F guhit, G puwang, A guhit, B puwang, C guhit. So, ganun lang ang pagkakasunod-sunod ng mga pitch names. Dapat ay may nakasulat din na sofa syllaba sa katapat. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ating pag-aralan ang Kodali hand signals. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Ulitin natin. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Okay, pag-aralan muli natin. So, do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Okay, pag-aralan natin ng mabilis. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Ulit. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Magsanay ng pag-awit ng sofa syllaba gamit ang Kodali hand signals. Tingnan sa pahina 6. Matapos magsanay, ay i-video ang inyong pag-awit ng sofa syllaba gamit ang Kodali hand signals. Ang video na inyong gagawin ay isesend sa inyong GC o sa guro. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Gamit ang Kodali hand signs, awitin ang mga sofa syllaba sa music ladder.
I-video muli ang inyong pag-awit at isend sa guro. Sa mga isinagawang mga gawain, narito ang rubrics o pamantayan sa pag-score. Kung ito ay napakahusay, may puntos na 4. Mahusay, 3. Bahagyang mahusay, 2. Kailangan pang paunlarin, may puntos na 1. Una, naawit ng wasto ang awitin ayon sa tamang pitch o tono. 2. Na ibibigay ang ngalan ng mga nota sa limguhit at staff. 3. Nakasusunod sa kodalihan signs sa pag-awit ng sofa syllabus sa pagtatanghal. 4. Masining ang pagkakatanghal. Gawain sa pagkatuto 6. Sagutin ang mga tanong. Una, nakatulong ba ang pag-aaral ng pitch name upang makabuo tayo ng mga salita batay sa mga titik mula sa F-clef? Ano ang inyong sagot? Opo, sa pamamagitan ng pitch name ay nakabuo tayo ng mga salita batay sa mga titik mula sa F-clef. Ano ang pitch name? Ang pitch name ay 7 titik na hango sa alpabeto na makikita sa mga guhit at puwang ng limguhit. Pang ilang puwang matatagpuan ang si o do? Makikita ang si o do sa pangalawang puwang ng staff o limguhit. Pang ilang limguhit naman matatagpuan ang F o fa. Ang F o fa ay matatagpuan sa pang-4 na limguhit. Saan makikita ang pitch name na G? Sa puwang ba o sa limguhit? Ang pitch name na G ay makikita sa puwang at sa limguhit. Dahil dyan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam.